Napakahalaga na ang bawat isa ay makarinig po ng salita ng Diyos. Bakit po? Kasi po upang paalalahanan ang bawat tao na si Jesus po ay babalik. Katulad po ng ating pong nakikita po sa tarpaulin. Jesus is coming. Kaya po may kanta si Jesus ay namatay, si Jesus ay nabuhay, si Jesus ay babalik. Naniniwala po ba kayo? Nangyari na po si Jesus ay namatay sa krus. Para kanino? Para sa bawat isa sa atin. Na dapat tayo po ang maparusahan sa krus. Pero salamat sa pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat sa pag-ibig ng Diyos na nandoon po, na tayo po ay hindi karapat-dapat. Noong pa naman, ang plano ho ng Diyos sa tao ay iligtas niya. Noon pa, kung nalalaman nyo, siguro po narinig nyo na yung kwento nung panahon ni Noah, yung gumawa ng malaking bangka, the Ark of Noah. Gumawa po ng malaking bangka upang ang tao po noon ay napakasama na. At siyempre po, ang takbo rin ho ng panahon ngayon, pasama na ho ang panahon ngayon. Amen po ba? Pasama ng pasama. Nung panahon, nung ako po ay elementary, ang bintana po namin ay nakatukon. Ngayon, puro bakal na. At saka grabe na po, pasama na po ang takbo ng mundo. Kaya po, nung panahon ni Noah, ang pagliligtas ng Diyos, ang magpahanggang ngayon, ay gusto po iligtas ng Diyos ang lahat ng tao. Kaya na po, meron po tayong choice. Kung gusto, pagpili, kung gusto natin, minsan yung tao ayaw talaga, hindi po pinipilit ng Diyos, nasa sa atin po. Kaya nung panahon ni Noah, ang nakaligtas lang si Noah at ang kanyang pamilya. Dahil sila lang po ang may takot sa Diyos at sila lang po ang karapat-dapat at nagbibigay ng kaluguran ho sa Diyos. Alam niyo po ba yung kwento? Narinig niyo na ho yun? Yung the Ark of Noah. Alam niyo po ba, maraming tao ang namatay. Pero salamat sa Diyos, tayo po ngayon ay naririto dahil po sa pagmamahalo ng Diyos at tayo po ay naging tao pa rin. Kung hindi po iniligtas ng Diyos, sila Noah at ang kanyang pamilya, wala na ho tayo ngayon. Wala ho tayo. Salamat sa Diyos. At ang pagliligtas ng Diyos, magpahanggang ngayon at sa darating na panahon, hanggang sa kanyang pagbabalik, gusto ho ng Diyos. Kaya po kami bilang mga mananampalataya, tingnan niyo po to, si Sister Arcel and Brother Raymond, galing pa ng Amerika upang gawin ang mga bagay na ito. Salamat sa kanila. Nagkaroon po ng sponsorship din, nagkaroon po ng gawain sa plaza, at dito po ay kanila pong pinili, kayo po ang pinili nila, at sila po ay hinipo ng Diyos upang gawin ang bagay na ito. Kaya po, ang pagliligtas ng Diyos, naniniwala ho tayo na ang Diyos po ay babalik, si Kristo ay babalik. Sino po ang kukunin ni Kristo? Sino po ang babalikan? Yung tao pong may relasyon sa Kanya. Yung mga taong sumampalataya sa Kanya. Kaya sabi po ng Panginoon, ulitin ko po ang John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, mahalo tayo ng Diyos, kahit na ano ka pa, kahit na gaano kakasama ka pa, namatay si Kristo para sa iyo. Kaya kang linisin, kaya kang patawarin ni Kristo dahil sa Kanyang krus at sa dugo na nabubos sa krus ng Kalbaryo. Kaya kang linisin at patawarin. At salamat, yun nga po, na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang Kanyang buktong na anak upang ang sino mang sumampalataya, ang gagawin mo lang, sasampalataya ka at mananalig ka, tatanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, doon po magsisimula ang relasyon mo sa Kanya. At babalikan niya yung mga taong may relasyon sa Kanya. Ang babalikan ho ng Panginoon Jesus. Pag wala kang, kaya po, napakahalaga na bago tayo malagutan ng hininga sa buhay natin, tayo po ay tumanggap at nanalig at nagkaroon po ng relasyon kay Kristo. Kaya sabi po, siguro nakikita nyo rin naman po sa Facebook, don't die without Jesus. Bakit po napakahalaga? Sinasabi lagi, siguro nabasa nyo na rin po yung mga bagay na yun sa Facebook. May mga nagsasabi, don't die without Jesus. Bakit po? Napakahalaga na
Si Kristo lang po talaga ang tanging daan. Sabi po sa John 14:6, Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Si Jesus ang daan. Hindi po yung kabutihan nyo, hindi po yung relihiyon, hindi po yung mga bagay-bagay, kung ano pa man pagiging mabuting tao. Hindi po. Si Kristo ang daan upang tayo po. Jesus the way. Si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Alam niyo po ba? Alam niyo, ito, alam naman ho natin na ang tao po ay dalawa po ang pupuntahan. Kaya po, yung taong may relasyon kay Kristo, kahit hindi pa ho siya bumabalik, at ikaw ay nalagutan ng hininga, hindi naman ho natin alam kung kailan tayo mamamatay. Salamat sa buhay ni Nanay. No? Ilang taon na kayo, Nay? Oh. 97. Grabe. Grabe ang biyaya. At Nay, ay purihin ng Panginoon na kayo po ay nakakarinig ng nakaano ng salita ho ng Diyos. 97. Kaya po hindi ho natin alam, ang kamatayan po ay dumadating. Malapit na po ang All Saints Day. No? Araw ng mga patay. Kaya po, ang kamatayan po ay dumadating ho sa tao. Malakas, wala ho tayong minsan dumadating ang kamatayan. Hindi lang ho natin alam. Sabi po sa Hebreo 9:27. Sabi po sa Hebreo 9, itinakda sa tao ang minsan mamatay, pagkatapos ay paghuhukom. Ibig sabihin po, pag ikaw ay nalagutan ng hininga, na hindi ka nagkaroon ng relasyon at hindi ka nanalig kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, may hatol ang Diyos. Ang hatol ng Diyos na sa mga taong hindi kumilala sa Kanya, meron pong Hades o meron pong impyerno, babaksakan po ng tao. Pero pag ikaw, bago ka malagutan ng hininga, kahit kami po nga kami po pag may tumatawag sa amin, puntahan sa ospital, malapit ng mamatay, ay meron po isang matanda dyan po sa may Parabaho, sa may Barangay 3, taga Barangay 3 ho ako Sila po ay, meron po sila meron yung pamilyang yung bagamat hindi po sila born again, sila po ay tumatawag rin ng mga born again. Yung tatay niya ay nasa 80 plus na rin po. 80 plus yung tatay niya. Ang tinawagan ho kami upang ipag-pray daw ng pagtanggap kay Jesus. Alam niyo po ba, nung kami pumunta ho doon, nakahiga na lang at naka-dextrose. At alam niyo po ba, ipinag-pray ho namin ng pagtanggap, ng pagsisisi sa kasalanan. Alam niyo po ba, hindi ho natin alam, nasa sa Kanya po. Kung siya po'y tumanggap nung time na yon sa Panginoon, siya po ay may buhay na walang hanggan. Pero kung hindi siya tumanggap sa Panginoon, alam na ho natin ang kapupuntahan, may impyerno pong nag-aantay ho sa Kanya. Pero kung siya po'y tumanggap, meron pong buhay na walang hanggan. Kaya po, napakahalaga. Hindi po reliyon ang magliligtas sa atin, kundi yung relasyon kay Jesus. Amen po ba? Hindi yung mga kahit sino pa mga pinuno ng reliyon, hindi makapagligtas. Si Kristo lang ang ibinigay ng Diyos. Si Jesus ang daan ng katotohanan at ang buhay upang maligtas ka. Naniniwala ho tayo, bagamat hindi panahon na. Pero sinasabi ng Biblia, may langit at impyerno. Kayo po ba ay naniniwala sa langit at impyerno? Meron kasi pong sinasabi po sa Bible na ang mayaman at si Lazaro. Kung makikita nyo po sa Luke 18, meron pong kwento ho doon. Ang mayaman at si Lazaro, yung mayaman daw po ay nagpakasasa sa buhay. Parang walang Diyos. Ang Diyos niya ay kayamanan. Ine-enjoy niya, walang Pero itong si Lazaro na isang pulubi na may pagkatakot sa Diyos at kaibigan ng ating Panginoon Jesus, sabay ho silang namatay. Parehong namatay. Ang mayaman, nandoon po sa Hades. Ang Hades po, yun po ay pansamantalang impyerno. Hindi pa naman talaga yun po. Pero siya po, sabi po sa Bible, nahihirapan na ho sa lugar na ho yun. Kaya po totoo, ang tao po, pag namatay, meron na pong hatol, itinakda sa tao ang minsan mamatay. Kaya po hindi lang ho natin alam kung kailan mamatay tayo. Itinakda sa tao ang minsan mamatay. Hindi, walang for life po dito sa mundo. Walang for life.
itinakda sa tao minsan pagkatapos ay paghukom. Kaya pag nalagutan ng hininga ang tao, meron na pong hatol. Ang ano lang po doon, pag tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, meron kang assurance of salvation, katiyakan ng kaligtasan. Ano man ang mangyari sa buhay mo, ano man ang mangyari, malagutan ka ng mga hininga, hindi ho tayo exempted. Christian and non-Christian, dumadating itinakda nga ho yan sa tao eh. Pero ang pinaka-importante ho dito, kung hindi man abutan natin, Jesus is coming, kung tayo man ay abutan ng kamatayan, ang importante, tinanggap mo si Kristo, may relasyon ka kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay. Amen po ba? Napaka-importante po yun. Tayo po'y naniniwala. Ang tao po kasi, ang tao po may tatlong bahagi. May tatlong pong bahagi. Meron po siyang katawan. Kaya yung katawan ho natin, kaya pupunta ho tayo sa sementeryo eh. Kaya po sabi ho ng Bible, sa alabok ka nagmula, sa alabok ka rin babalik. Sa lupa ka nagmula, sa lupa ka rin babalik. Sabi po sa Genesis. Kaya po, itong katawan na to, babalik po sa lupa. At ang tao, ang ano po, pangalawa, dito, yung tao pong walang relasyon kay Kristo, yung tao pong hindi kumikilala, hindi na nampalataya kay Kristo, marami pong espiritu ho yan. Espiritu ng kasalanan po. Ang dami po. Yun po yung sinasabi namin, doon ka maboborn again. Maghahari sa iyo ang Espiritu Santo once na tinanggap at nanampalataya ka kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas na iyong buhay. At kaya po yung tao po, nagbabago po ang buhay. Nagbabago po ang takbo ng buhay niya. Nawawala na yung mga bagay-bagay na hindi nakakapagbigay ng kaluguran sa Diyos. Dahil po, hindi dahil sa Kanya, kundi dahil sa Panginoon Yesus at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na naghahari ho sa Kanya. Kaya po yung mga naboborn again, marami pong mga taong naborn again, even po yung mga artista na nagbago po ang buhay. Amen. Hindi po dahil sa kanila pong sarili, kundi dahil po sa Panginoon Yesus at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Maghahari sa iyo ang banal na Espiritu once na tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas na yun. Yun ang tutulong sa iyo upang makalakad ka sa kalooban ng Diyos. Hindi natin kahit totoo po yung kantang gusto kong bumait pero di ko magawa. Hindi natin kayang bumait sa sarili lang natin. Babait lang tayo kung meron tayong Kristo at meron tayong banal na Espiritu na siyang tutulong sa atin upang lumakad sa kanyang kalooban. Amen po ba? Tignan nyo nga yung mga katabi nyo kung mababait ho yan. Babait lang ho yan pag meron pong Kristo at meron banal na Espiritu sa iyong buhay. Amen. Kami po, kung marami po mga bagay na hindi po maganda sa aming buhay, hindi po namin kayang baguhin kung wala po ang Panginoon. Kaya lang po kami nagbabago sa tulong at kapangyarihan ng Panginoon Jesus at yung banal na Espiritu. Kaya yung kantang, gusto kong bumait, pero di ko magawa. Hindi mo talaga kayang bumait. Amen. Amen. Hindi talaga kaya. No? Sister Arsen, without Jesus and the Holy Spirit, hindi mo tayo kaya nga maging kindness o maging mabait tayo, maging kind. No? Hindi mo natin kaya. Pero sa tulong, at yung una po, yung katawan babalik sa lupa, magiging abo tayo. Kaya wala ho tayong madadala eh. Kaya yung mga lupa wag natin pag-agawan. Kasi sa lupa rin tayo babalik. Yung kapirasong lupa nagpapatayan. Sa lupa rin naman babalik eh. Yung po. Kaya po, yung pangalawa, Espiritu Santo. Kaya ang dami po kaya lang po, nagbabago. Yung Espiritu Santo na naghahari sa'yo, nagiging mapagbigay. Kahit nagagawa mo yung mga bagay na hindi, ibig sabihin, naging extraordinary ka. Na yung kapitbahay mo, na hindi ka ibig-ibig, dadalhan mo ng sopas. Hindi dahil sa, dadalhan mo pa rin kahit na ikaw ay sinisiraan, ikaw ay kinikismis, o kapitbahay, ito yung sopas. Hindi dahil sa Panginoong nagagawa mo yon. Amen po ba? Nagiging extraordinary po pag may Jesus and the Holy Spirit sa iyong buhay. Kaya sabi ng Panginoon, love your neighbor, yung pangalawang utos, love your neighbor as you love yourself. Yun di ba ang unang utos? Pangalawang utos. And then, ang utos ng Panginoon, pagdating sa New Testament,
Ibigin mo ang iyong kaaway. Abang hirap po nun. Kaya niyo ba na ibigin ang kaaway? Ha? Ibigin. Makakaya lang natin ibigin ang kaaway pag meron tayong Jesus. Amen. Nagiging extraordinary ho tayo pag meron pong Jesus and the Holy Spirit sa ating mga buhay. Kaya po, salamat po sa Panginoon. At yung panghuli po, meron kang kaluluwa. Tingnan niyo yung katabi niyo, baka kaluluwa ho yan. Tingnan niyo, baka mga may kaluluwa ho yan. Tingnan niyo yung katabi niyo, mga may kaluluwa ho yan. At yung kaluluwang yan, yan ang dadalhin po sa langit o sa impyerno. Kaya po, pag namatay ang tao, sabi niya, tapos na ang buhay, wala nang problema, meron pa hong haharapin problema. Ang problema po, kung wala hong problema, kung ikaw ay namatay para kay Jesus at nanalik sa Kanya bilang Panginoon tagapagligtas, wala nang problema, pagkat ang kaluluwa mo po ay mapupunta sa kalangitan. At katulad po, sabi po ng Panginoon Jesus, si Jesus po ay napako sa krus, kung alin nyo, di ba tatlo po ang napako sa krus, si Jesus nasa gitna. Amen po ba? Yung isa nasa kanan, yung isa nasa kaliwa. Sabi ng isa, Jesus, kung ikaw ang Diyos, iligtas mo yung sarili, pati na kami. Pero yung another one, sabi ko dun sa isa, Jesus, alalahanin mo ako pag ikaw ay nasa paraiso na. Ang sagot po ng Panginoon, kaya totoo po yung John 14:6. Sabi po ng Panginoon Jesus, ngayon din, isasama kita sa aking paraiso. Kaya totoo po yung sinasabi sa John 14:6, Jesus is the way, the truth, and the light. No one comes to the Father except through me. Si Jesus lang po ang binigyan ng karapatan upang tayo po ay iligtas. Amen po ba? Sabi po sa Acts 4:12. Sige, palakpakan muna ho natin ang Panginoon. Sabi po sa Acts 4:12, sa Gawa 4:12, hindi ko na po binubuksan yung Bible po. Gawa 4:12, sabi po, kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa sinom ng langit ang kanyang pangalan lang ay binigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Kanino po upang tayo maligtas? Kaninong pangalan? Meron po bang sinabing pangalan ng relihiyon? Meron po bang sinabi dahil sa mabubuting gawa maliligtas tayo? Kay Jesucristo lamang. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Kaya po, sa oras na ito, hindi o aksidente, kahit ng mga taga-Ternate na sa aking harap, hindi po aksidente na kayo ay nayahayag ni Sister Arceli, kayong mga pinsan ni Sister Arcel, upang kayo po ay makarinig ng salita. Ayun po, yung kaluluwa ang napaka-importante. Yun po, kung meron pong walang hanggang kaparusahan, damnation, meron din pong eternal life sa Panginoon. Ang pinakaano lang po, doon po sa eternal life, habang tayo po ay nabubuhay dito sa lupa. Kaya po, habang tayo po, pwede hong matiyak na ang ating kaligtasan. Kasi pag tinatanong ka, pag namatay ka ngayon, ligtas ka na ba? Mapupunta na ba sa langit ang iyong kaluluwa? Hindi makasagot. Dito pa lang sa lupa, pwede ka na magsalita, magsabi, ay sa langit ako. Pag tinanong bakit? Dahil tinanggap ko ang Panginoon Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Pwede mo na sabi, kaya po, yung taong tumanggap kay Jesus, kahit nabubuhay, meron pong assurance of salvation. Amen. O kaya sa kanyang pagbabalik, katulad ng ating Jesus is coming, meron pong sinasabing rapture. Babalik po ang Panginoon, hindi po bababa sa lupa. Ang Panginoon Jesus ay po sa alapaap, binanggit po sa 1 Thessalonians 4:16-17. Babalik po ang Panginoon Jesus. Naniniwala ho tayo na si Jesus ay babalik at kukunin. Kaya po, meron po mga palabas na biblical po may mga palabas sa babalik ang Panginoon. Kaya yung iba po, pagbalik ho ng ating Panginoon Jesus, sasalubungin, bubuhayin raw muna yung mga patay. Yung mga patay na namatay para kay Kristo. At pagkatapos po, yung mga tao pong nag-aantay sa Panginoon Jesus ay kukunin niya at biglang mawawala. Naano nyo na po ba ho yan sa Facebook? May mga ganun pangyayari, di ba? Yung po ay tungkol po sa rapture. Jesus is coming. Hindi po siya bababa sa lupa upang kundi siya po ay dyan lang po sa langit at tayo po mga nag-aantay sa kanya ay kukunin niya at isasama
sa kanyang kaharian. Kaya sabi po dito sa John 14:1-2, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, pagkatapos nun, pag naipaghanda ko na kayo ng aking inyong matitirahan, babalik ako at kukunin ko kayo. Ang babalikan niya, yung mga taong may relasyon sa kanya. Example lang po. Kung si nanay po ay, example lang na ya, kung si nanay, pamangkin niya si Bongbong, pupunta sa Malacanang, hindi ba papapasukin si nanay? Hindi ba papapasukin? Papapasukin ka agad. Hindi na. Ay, yung mga PSG. Ay, hindi kayo pwede. Wala kayong relasyon. Hindi nyo ano-ano si Bongbong. Hindi pa. Eh, si nanay po, pamangkin niya si Bongbong. Eh, papapasukin ka agad. Lalo na kung nanay si Imelda Marcos ito. Papapasukin ka agad sa Malacanang. Ganun din po sa Diyos, sa kanyang sa kaharian ng Diyos. Pag may relasyon ka sa Kanya, titingnan ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Kasi po dito pa lang sa lupa, pwede na magpalista sa ayuda. Hindi, joke lang. Magpalista sa aklat ng buhay. Kayo ba'y nagpalista na? Hindi pa. Sige po, darating din yan. Lumapit lang sa Panginoon. Ano po? Dito pa lang sa lupa, pwede nang magpalista ng pangalan upang tayo, pag namatay tayo at babalik ang Panginoon, pwede tayo. Kasi titignan po yung pangalan natin sa aklat ng buhay. Pagkatapos ng kamatayan, titignan yung pangalan mo. Choleng. Karaan. Ay, ito ang pangalan. Eh, tinanggap ito ng Panginoon. Pasok. Bubuksan ng pito, papapasukin sa kaharian ng langit. Kasi ang pangalan mo'y nakalista. Nung ikaw ay nabubuhay, tinanggap mo ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas. At ikaw ay dumating ang Panginoon, nasa harap ka na, sa kalangitan ka na, sa harap na, titignan yung pangalan mo. Pasok sa kaharian ng langit. Ganun po. Pag ikaw ay nagpalista, ganun po. Yung ibig sabihin, pag may relasyon ka, at dito pa lang sa lupa, tinanggap mo ang Panginoon, mapapalista na ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Kasi po titignan yung pangalan mo. Kasi po sa langit maraming aklat. Hindi lamang po yung aklat ng buhay. Kundi titignan rin po yung pangalan mo. May aklat po ng buhay doon. Titignan yung pangalan mo kung nakalista ang pangalan mo. At doon, pag nakalista, papapasukin ka sa kaharian ng Diyos. At kung hindi naman nakalista ang pangalan mo, at ikaw ay nagpakasasa, hindi mo kinilala si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay dito sa lupa, at ikaw ay namuhay ka sa iyong sarili, namuhay ka sa kasalanan, at hindi ka nakapagsisi, hindi mo kinilala, tinanggap ang Panginoon. Mahirap po. Hallelujah. Kaya po, itong pagkakataong ito, kaya po dumating ho kami dito, at ginamit nga po Sister Arcel and Brother Raymond upang maghayag po ng salita. Sa hapon po ito, ang pinaka mahalagang desisyon na gagawin mo sa buhay mo. Ang dami natin desisyon sa buhay. Pero ang pinakamahalagang desisyon na gagawin mo sa buhay mo, ang yung tanggapin si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay sa lupa habang tayo nabubuhay dito sa lupa. Gusto niyo po bang tanggapin ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas, ang Panginoon Jesus? Gusto niyo po ba? Hindi po tayo talo. Kaya po, salamat po sa Diyos. Ito po, ang akwan na po ng Panginoon noong paman, nung siya po ay nagmi-ministry, ang Panginoon Jesus, inano niya yung mga apostol, nangaral patungkol kay Jesus, at magpahanggang ngayon, ipinapangaral si Jesus. Bakit po? Dahil yun po ang magliligtas sa atin upang tayo po magkaroon ng buhay na walang hanggan. At kung darating pa mga panahon, hindi pa siya babalik, magpapatuloy, ipapahayag si Jesus. Kahit ngayon po, kahit sa mga communist country, tulad ng China, tulad ng mga iba pang mga communist country, pinapasukan na po ng gospel, pinapasukan na ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagkat meron pong mga signs po na malapit na pong bumalik ang Panginoon. Marami na pong nangyayari sa mundo. Mga lindol, yan po'y sign din. Yung mga gera, yan po'y mga sign din.
At sabi po, pag naipahayag na sa buong sanlibutan ang salita ng Diyos, pag nakarinig na ng salita ng Diyos ang mga tao, saka babalik ho ang Panginoon. Kasi unfair naman sa isang tao na wala naman nangaral patungkol kay Kristo, tapos siya po ay mapapa sa impyerno. Kasi yung pwedeng ipamukha niya, Lord, wala naman nangaral sa akin patungkol sa iyo, kasayo Jesus eh. Paano ako, bakit mo hatulan akong mapahamak dito sa impyerno? Wala naman nangaral sa akin. Pero yan po ay sa Matthew 24, pag ipinahayag na ang salita ng Diyos sa buong sanlibutan, babalik po ang Panginoon Jesus. At ang babalikan niya, yung mga tao pong may relasyon sa Kanya. Yung mga taong nanampalataya sa Kanya, yung po ang babalikan. Ang mahirap lang po, ang mga taong maiiwan dito, puro tribulation po ang may. Siyempre po, yung iba po, pag nahatulan na si Satanas, hahatulan na rin po yung mga taong hindi po sumampalataya sa Panginoon. Kaya po, sa hapon po ito, napakahalaga ng desisyon. Ito ang pinakamahalagang desisyon nyo na gagawin po sa buhay nyo. Napakadami nating desisyon sa buhay. Pero ito po, habang tayo po'y nabubuhay, ito po ang pinakamahalagang desisyon. Ang tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Gusto niyo po bang tanggapin ang Panginoon? Sige po. Pwede hong pumikit at sumunod po sa panalangin. Hallelujah. Panginoon Jesus, sumunod po kayo kung gusto niyo pong tanggapin. Hindi po lang sa labi, kundi sa puso po, i-ano niyo po. Sige po, sumunod po kayo sa panalangin. Panginoon Jesus, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Panginoon Jesus, ilista mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Marami pong salamat sa buhay na walang hanggan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Pwede po palagpakan natin ang Panginoon. Yan po ang umpisa ng inyong itong araw na ito.